Ang mga armadong lalaki sa video ay mga Israeli settler. Silatang mga tulad nila ay inarmasan ng pamahalaan ng Israel upang ipagtanggol di umano ang kanilang mga sarili. Ngunit iba ang napatutunayan sa kanilang mga ikinilos sa mahigit 100 taon nilang pananakop sa mga lupain ng mga Palestino. Kahit sa pagtatapos ng paghahati sa Palestine sa isang Jewish state at Palestinian state. Patuloy ang encroachment ng mga illegal na Jewish settlement sa lupain ng mga Palestino at lalong tumitindi ang pagiging marahas ng mga Hudyo rito. Narito muli ang video ng grupo ng kalalakihan kanina na armado. Mayroon silang sinasaktan. Ang kanilang sinasaktan ay hindi mga Muslim. Sila ay mga Hudyo rin, mga peace activist na bagaman nakikinabang din sa pananakop ng mga Hudyo sa Palestine, ay umaawat sa kanilang kapwa na gumawa ng karahasan. Sa kasalukuyan ay maraming mga grupo ng Hudyo ang tulad nila. At syempre, iba pa ang mga Hudyo na tutol talaga sa Zionism o pagtatatag ng Estado ng Israel sa lupain ng Palestine. Kung pagbabatayan natin ang mga pamantayan sa jihad, ang mga peace activists na tulad nila ay hindi maaring ituring na kaaway at hindi marapat na mapatay sa labanan. Subalit iba ang kinahinatnan ni Vivian Silver, isang Canadian-Israeli peace activist na napatay sa Be'eri Massacre na bahagi ng pagsalakay ng Hamas noong 2023. Siya ay isang sibilyan na sapat ng dahilan sana upang siya ay hindi madamay. Ngunit siya ay hindi basta-bastang sibilyan. Siya ay isang Hudyo na nagdudulot ng pakinabang sa mga Muslim sa pamagitan ng pangangalaga sa kanila. Para sa mga terorista, ikakatwiran nila na walang problema rito. Sasabihin nila collateral damage, pero hindi ganito ang reaksyon ni Propeta Muhammad SAW nang may mapatay na babaeng hindi mandirigma ang hukbo ni Khalid bin al-Walid. Iniulat ni Rabah bin Rabi, kasama namin minsan si Propeta Muhammad SAW sa isang labanan at nakita niyang natipon ang ilang mga tao sa isang bagay at nag-utos siya sa isang tao upang tingnan ito. Tingnan mo kung anong pinagtitipunan nila. Bumalik ito at sinabi na sila ay natitipon sa isang babaeng napatay. Sinabi ni Propeta Muhammad SAW, ang tulad nito ay hindi maaring isang mandirigma na maaring patayin. Ang namumuno sa bagwardya ng mga sundalo na nauna ay si Khalid bin al-Walid. Kaya nagpadala si Propeta Muhammad SAW ng isang tao at pinasasabi, sabihin kay Khalid na huwag na papatay ng babae o kasambahay na sinuswelduhan. Sinabi rin ni Propeta Muhammad SAW, hindi sila maaring pumatay ng bata, babae, matanda o sino mang sumasamba na nasa silid nito. Sinabi ni Sheikh Saleh Al-Luhaydan, dahil dito, tunay na ang tulad nitong mga krimen na nangyayari na hindi nagbubukod sa bata, babae, matatandang lalaki at babae, may sakit, malusog at bumibiktima sa yaman at sa mga may tangan ng yaman, ang mga gawain na ito ay mabibilang sa matitinding mga krimen at mapanganib na kahalayan dahil ang mga ito ay itinuturing sa Sharia bilang mga kasamaan na pinapakalat sa lupa, paninira sa pananim at hayupan. Ito ay isang bagay na ipinagbabawal sa Islam, ipinagbawal ni Allah at ng kanyang sugo SAW. Nang nakita ni Propeta Muhammad SAW na napatay ang isang babae sa labanan ay sinabi nga nito, ang babaeng ito ay hindi isang mandirigma. Nang kanyang ibig sabihin SAW, ang pagpatay sa kanya ay pinagbabawal ng matinding pagbabawal. Kung ang ganitong pagpatay ay pinagbabawal para sa isang hindi Muslim, paano pa kaya sa Muslim? Si Ahmad Merabet ay isang Muslim na pulis sa Paris, France, na rumesponde sa pagsalakay ng mga terorista sa opisina ng Charlie Hebdo noong 2015, ang magazine na humahamak sa Islam at sa mga Muslim. Sinabi ni Allah, hindi marapat sa mananampalataya na pumatay ng mananampalataya liban na lamang sa pagkakamali. Sino mang makapatay ng mananampalataya dahil sa pagkakamali ay marapat na magpalaya ng alipin na mananampalataya at magbayad ng danyos sa pamilya ng napatay liban na lamang kung magpatawad sila bilang kawanggawa. Kung ang napatay ay kabilang sa mga taong may digmaan kayo sa kanila at siya ay mananampalataya, ay pagpapalaya lamang ng alipin na mananampalataya. Kung siya ay kabilang sa mga tao na kayo ay may kasunduan ay marapat na magbayad ng danyos sa pamilya ng napaslang at pagpapalaya ng aliping mananampalataya.
Sino mang walang kakayanan ay marapat na mag-ayuno ng 2 buwang sunod-sunod bilang pagbabalik loob kay Allah. Si Allah ay nakaaalam at maalam. Sino mang pumatay ng mananampalataya ng sinasadya, ang kanyang gantimpala ay ang impyerno. At mananahan siya rito habang panahon. Kamumuhian siya ni Allah at isusumpa at inihanda para sa kanya ang parusang masakit. Kaya, mahalaga para sa sinumang Muslim na pag-aralang maigi ang kanyang relihiyon, nang sa gayon ay hindi niya mapaghahalo ang tunay na jihad sa terorismo. Mahalaga rin sa mga hindi Muslim na makilala ang tunay na turo ng Islam, nang sa gayon ay hindi nila nilalahat ang mga Muslim